Hinamak na manugang. Kabanata 581. Ang kamay ni Ang Shancheng na nakahawak sa tasa ay nanlamig sa himpapawid. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon at mahinang sinabi, "Hindi mo ako personal na inimbitahan. Talagang pupunta ako. Tungkulin ko bilang patriarch ng National Clinic na gamutin ang salot sa Changshan County. Tungkol naman sa pag-agos ng tubig dagat sa ang minahan, walang kinalaman sa akin." Ang kanyang tono ay walang pakialam, ngunit ang mukha ni Ang Shancheng ay naging berde dahil sa panunumbat. Awkward niyang binawi ang kamay at nakaramdam ng hiya. Si Director Chin, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Alex Dixon si Ang Shancheng nang hindi nagbibigay ng kahit anong mukha. Buti na lang at siya si Alex Dixon. Kung ibang tao, kung siya ay maglakas loob na makipag-usap kay Ang Shancheng sa ganoong paraan, natatakot siya na siya ay gawing meat paste bago pa man siya makalabas ng pribadong silid. Ang Shancheng ay kung tutuusin ay isang taong nakakita ng eksena noon, at mabilis siyang nakabawi. Alam niyang hindi nasisiyahan si Alex Dixon sa katotohanang inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na gumamit ng karahasan laban sa mga lokal na tirano, kaya dali-dali niyang hininaan ang kanyang boses at kumuha ng isang tasa ng alak. "Master Dixon, totoo na hindi ko nahawakan ng maayos ang mga bagay-bagay. Ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo, Chief Chin, at sa ilang natatakot na mga ginoo. Ako, si Ang Shancheng, ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Mula ngayon, hindi ko nadadalhin ang mga bantay sa Changshan County at iistorbahin ang mga tao." Pagkatapos sabihin niyon, kinuha ni Ang Shancheng ang kanyang tasa at pinarusahan ang sarili ng 3 tasa ng sabay-sabay. Noong nakaraan, ang kanyang pagkakakilanlan ay espesyal, at madalas siyang pumupunta sa Changshan County. Ang lokal na mahistrado ay hindi nang ahas na pigilan siya at iginagalang siya. Kaya naman, si Ang Shancheng ay nakasanayan na magkaroon ng mga espesyal na kasama at nakaugalian ang pagtingin sa iba. Maaari niyang dalhin ang kanyang mga bantay anumang oras, ngunit ngayon ay hindi siya nang ahas na gawin iyon. Hindi rin siya nang ahas na utusan ang kanyang mga nasasakupan na harapin ang mga tao ng Changshan County. Noon lang medyo gumanda ang ekspresyon ni Alex Dixon. Malamig niyang sinabi, "Kung aaminin mo ang iyong pagkakamali, kung gayon." Bagamat atresado ang Changshan County, lugar pa rin ito para sa Yansia. Paano niya papayagan ang iba na maging mayabang? Ang likod ni Ang Shancheng ay nababalot ng malamig na pawis, at mabilis siyang ngumiti ng paumanhin, "Master Dixon, dapat mong malaman ang iyong pagkakamali. Ang aking ama ay partikular na sinabi sa akin kung si Master Dixon ay handa na pumunta sa Yamang City, hindi alintana kung kaya niyang lutasin ang mga problema ng pag-agos ng tubig dagat, bibigyan kita ng jade mine para ipakita ang katapatan ko." Isang minahan ng jade. Hindi napigilan ni Director Chin na sumipsip ng malamig na hangin. Malaking bagay ito. Kinokontrol ni Boss Anshan ang higit sa bahagi ng jade equipment market sa Myanmar, at kahit medyo sikat sa buong mundo. Siya ang pinakamagandang minahan ng jade sa Yamang City. Ang halaga ng isa sa mga minahan ng jade doon ay hindi masusukat sa pera. Mayroong ilang mga top-grade Emperor Jade Embryo na naibenta sa buong mundo para sa bilyon-bilyong rice gold. Galing silang lahat sa mga minahan ng jade na iyon. Bukod dito, ang set ng Jade Crown Jewelry ng Queen of the Eagle Country ay na-customize din ng boss ng Jitao Anshan. Isang Jade Crown lang na may mga diamante ay hindi 1 bilyon. Maging si Chin Yue ay naantig. Alam niya na ang yaman ng pamilya Dixon ay kasing yaman ng isang bansa, ngunit ang halaga ng isang minahan ng jade sa Yamang City ay hindi makalkulas sa pera. Kung ang pagmimina ay ginawa ng magagawa, maaari itong magpatuloy sa daan-daang taon, o mas matagal pa, at maraming henerasyon ng mga tao ang makikinabang dito. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing, "Talagang sapat na ang kasalanan ng iyong ama. Ngunit ang napakalaking feng shui phenomenon na ito ay kinasasangkutan ng langit at lupa, hindi ko magagarantiya na ito ay ganap na malulutas." Ang Shancheng ay matatag na sinabi, "Mr. Dixon, huwag kang mag-alala. Ang pangako ng Angshan clan ay walang 1,000 gintong barya.
Kahit na hindi ito malutas ni Master Dixon, ang Angshan clan ay magpapasalamat pa rin sa iyo. Ang Jade Mine ay magiging ipinadala sa iyo ayon sa kasunduan. Umiti si Alex Dixon at sinabing, maalalahanin talaga si Boss Mount Ang. Since sincere naman ang tatay mo, doon na rin ako magpapasyal. Challenge din ito sa akin. Matagal na rin akong hindi nagkikita. Napakahirap na Geomantic Omen meeting. Hindi napigilan ni Direk Shin na malunok nang marinig niya ito. Ang Geomantic Omen meeting na ito ay parang pagpapalit ng langit at pagbabago ng lupa. Para sa kanya, ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng lakas ng tao. Gayunpaman, sa bibig ni Alex Dixon, ito ay hindi mabata at gusto niya itong hamanin. Matapos ang napakaraming oras kasama si Alex Dixon, bigla niyang naramdaman na hindi pa niya nakikita sa ibabaw ni Master Dixon. Kung gaano kalalim ang kanyang kalaban, hindi niya ito mahulaan. Hindi katakataka na ang Angshan clan ay napakagalang kay Alex Dixon sa kabila ng pagiging mataas at makapangyarihan sa Mien Realm. Kung tungkol kay Balung, siya ay sadyang tanga. Para siyang gamo-gamo na lumilipad sa apoy, naghahanap ng sarili niyang kamatayan. Pagkatapos kumain, personal na tinanggap ni Angshan Cheng si Alex Dixon sa helicopter. Nagpadala rin siya ng 2 helicopter para i-escort si Chinju at ang kanyang mga tauhan sa Jade City Airport at pabalik sa Yan Capital. Nang makaalis sila, niyakap ni Nina ang braso ni Alex Dixon at nag-aatubili na humiwalay. Dixon, this time pagbalik ko sa US, hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapunta kay Yan Sia. Tumingin si Alex Dixon sa lumuluha na mga mata ni Nina at tinapik ang likod nito para aliwin siya. Umiti siya at sinabing, Dixon, this time pagbalik ko sa US, hindi ko alam kung kailan ulit ako makakarating kay Yan Sia. Kapag gumaling na ang cancer sa tiyan ng iyong ina, maaari kang pumunta anumang oras. Wala kaming candlelight dinner sa pagkakataong ito. Kailangan mong bumawi sa akin sa susunod. Napangiti si Nina at sinabing, gusto kong kumain ng mainit na tag-init na mabahong tokwa, mainit na palayok, matamis at maasim na tadyang ng baboy, dumplings, pancake. Maraming ulam ang sinabi ni Nina sa isang hininga. Naglalaway siya habang nakatingin kay Alex Dixon at patuloy sa pagsubo. Ang kanyang blonde na buhok ay nakasabit sa kanyang balikat, ang kanyang mga mata ay parang sepiro, at ang kanyang mapupulang labi ay nakapout. Mukha siyang cute na parang Barbie doll. Hindi napigilan ni Alex Dixon ang tumawa at sinabing, ano ang gusto mong kainin sa susunod na pupunta ka? Ihahatid na kita para makakain ka. Then it's a deal. Hindi mo na ako kayang panindagan. Sa pangako ni Alex Dixon, nakipag-ukpa si Nina sa kanya. 3 beses lang siyang tumalikod sa bawat hakbang at sinundan si Smith sa eroplano. Si Chin Yue ay nakasuot ng itim na damit at ang kanyang mukha ay malamig. Tumayo siya sa gilid habang naka-cross arms. Nang makasakay na si Nina sa eroplano ay nagbuntong hininga siya sa masamang kalooban. Alex Dixon, nagtagumpay ka sa palihim na umibig sa isang babae. Wala ka bang sense of accomplishment? Bakit mo ginagamit ang salitang muli? Alex Dixon half-jokingly said, in love ka din ba sa akin bago si Nina? Ikaw, anong kalokohan ang binubulabog mo? Nagbago ang ekspresyon ni Chin Yue at may bakas ng gulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Tinapakan niya ang kanyang matataas na tataas at galit na sinabi, Alex Dixon, ilang araw na kitang hindi nakikita. Hindi pa kita nakikita ng ganyang dila. Kapag bumalik ako sa Yan Capital, sasabihin ko iyon kay Ching Cheng. Nagpapakita ka ng awa sa lahat ng dako, kaya mas mabuting kalimutan ka niya. Nang matapos, hinayla ni Chin Yue ang kanyang malita at galit na naglakad papunta sa eroplano. Ang kanyang 11-inch high heels ay gumawa ng malutong na tunog habang siya ay nakatapak dito. Makikitang labis ang galit niya. Nagbibiro lang si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalaki ang reaksyon ni Chin Yue. Nagkibit balikat lang siya sa likod niya at ngumiti. Yue, nagbibiro lang ako. Kailangan bang magkaroon ng ganoong kalaliman na sama ng loob sa akin? Sino ang nakikipagbiruan sa iyo? Hinayla ni Chin Yue ang malita at hinaplos ang kanyang buhok. Tumingon ito at tinitigan siya at pinagalitan, sa tingin mo ba gusto kita?
May asawa ka na. Hindi ako magugustuhan ng lalaking may asawa na tulad mo. With that, tumalikod siya at sumakay sa helicopter. Nang lumingon siya, mabilis ang tibok ng puso ni Chin Yue at kinakabahan siya. Nakita ba ni Alex Dixon na maganda ang impresyon nito sa kanya? Imposible. Itinago niya ito ng husto, talagang imposible. Kung ganoon talaga, paano niya hinarap ang matalik niyang kaibigan na si Su Chingcheng? Siya ay ganap na hindi makikita sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na napag-alitan si Alex Dixon. Hindi niya alam kung ano ang sinabi niya, ngunit naapakan niya ang masakit na paa ni Chin Yue. Nabaliw na naman ang babaeng ito. Pwede ba, na gusto niya talaga siya? Kabanata 582. Napaisip si Alex Dixon at umiling na may mapait na ngiti. Si Chin Yue ay may matinding sama ng loob sa kanya. Paano siya may in love sa kanya? Kung hindi, hindi siya magiging mabangis sa kanya. Para naman kay Su Chingcheng, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Alex Dixon at pinunasan ang pagitan ng kanyang mga kilay. Sa huli, may utang pa rin siyang pabor kay Su Chingcheng. Noong nakaraan, naisip niya na habang lumilipas ang panahon at si Su Chingcheng ay may napakaraming kilalang lalaki sa tabi niya, palagi niya itong nakakalimutan. Hindi niya akalain na hanggang ngayon ay ayaw pa rin itong sumuko, at tila palalim ng palalim ang paglubog nito. Hindi siya pinilit ni Su Chingcheng na hiwalayan, ngunit siya ay tahimik na naghihintay. Dahil dito, nakonsensya si Alex Dixon at nadama niya na naantala siya nito. Gayunpaman, gaano man kataas ang kanyang cultivation base, hindi malulutas ang sitwasyong ito. Maaari lamang niyang iwanan ito sa oras. Ang spiraling plasma ng helicopter ay nagpalabas ng mga malalakas na airwaves, na nagbubuga ng buhangin at mga bato sa lupa. Sumakay si Alex Dixon sa helicopter at lumipad patungo sa Yangmeng City ng Mian State. Umupo siya sa helicopter at pumikit para magpahinga. Ang heart cleansing pill na ginawa niya ay ginamit ang kasanayan ng alchemy. Ang mga ordinaryong halamang gamot ay nagkaroon lamang ng ikasampung bahagi ng epekto. Ang natitira ay ginagabayan ng enerhiya, at ang nakapagpapagaling na epekto ay pinalaki. Matapos ubusin ang heart clean pill, dumaloy ang pagbibigay ng enerhiya sa kanyang mga daluyan ng dugo. Dahil hindi nagsisisi si Balung, binawi niya ang potensyal na enerhiya sa katawan ni Balung. Akala ni Balung ay napagaling na niya ang miasma, ngunit sa katunayan, lahat ng mga ito ay dahil sa bakas ng mga potensyal na enerhiya na dahan-daang nagdalisay dito. Ang isang mortal na katawan ay hindi maaaring linisin ang miasma sa loob ng 1 o 2 gramo. Dahil wala nang natitira pang lumikha na enerhiya, ang lason ng miasma ni Balung ay hindi napigilan, kaya natural itong muling sumiklab. Siya ay nagkasala at hindi na mabubuhay. Tuldok, Yangmeng City. Ito ay isang coastal city na matatagpuan sa hangganan sa pagitan ng Mian State at Flame Sea. Bagamat hindi ito isang first-tier na lungsod sa loob ng hangganan, dahil sa mayamang mineral, napakaunlad ng kalakalan ng jade. Ang maliit na lungsod na ito ay may napakalawak na reputasyon sa loob at labas ng bansa. Lumipad ang mga helicopter sa lungsod at huminto sa bubong ng isang skyscraper. 12-dosenang tao na ang nakatayo sa tarpaulin para salubungin sila. May ilang grupo din ng mga gwardya na nakahanay ng maayos. Panay ang tigil ng helicopter. Agad na bumangon ang isang medyo may edad na lalaki na mukhang sekretarya at binuksan ang pinto ng cabin. Pagkatapos, yumuko siya ng 90 degrees at hinintay na makababa ang lahat sa helicopter. Si Ang Shancheng ay lumabas ng helicopter. Agad namang yumuko sa kanya ang mga naghihintay sa labas. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga ito. Sa halip, tumayo siya sa tabi ng pinto ng cabin at magalang na iniabot ang kanyang kamay kay Alex Dixon, na gustong tulungan siyang bumaba sa helicopter. Ang kanyang katayuan sa bansa ay higit sa 10,000 tao. Maliban sa kanyang ama, hindi na niya kailangang magdala ng bagahe sa iba. Ngayon, nang makita ang lahat na personal silang tinanggap ni Ang Shancheng, hindi nila maiwasang mabigla. Wala silang ideya kung sino itong dakilang master sa eroplano na naging dahilan ng pagiging magalang ni Young Master. Sa linya ng paningin ng lahat, isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit ang lumitaw sa pasukan ng cabin.
Kalmado ang kanyang ekspresyon, at hindi man lang tumingin kay Ang Shancheng, na magalang na bumabati sa kanya. Sa isang hakbang, bumaba na siya ng eroplano. Lalong nagulat ang katabi niyang sekretarya, at iniangat ang ulo para sukatin ang binatang ito. Ito kaya ang maalamat na Master Dixon. Akala niya ay maraming mabubuting tao ang tumitingin sa kanya, ngunit hindi niya akalain na isa itong ordinaryong binata. Pagkababa ni Alex Dixon sa eroplano, naramdaman niya ang mga kalkulasyon na chi na tumatagos sa kalangitan sa itaas ng lungsod. Kahit na ang enerhiya ay mahina, ito ay napakadalisay. Naisip niya sa kanyang sarili na marahil ay dahil sa pagmimina ng jade dito kaya tumagos ang enerhiya sa lugar na ito. Gayunpaman, naramdaman din niya ang isang pahiwatig ng lamig sa mga katangian na chi ng langit at lupa. Tumagilid ang sekretarya at bumulong ng ilang salita sa tenga ni Ang Shancheng. Bahagyang kumunat ang noo ni Ang Shancheng, pagkatapos ay naglakad pasulong at nakangiting sinabi kay Alex Dixon, Master Dixon, ilang minahan ng jade ang muling binahan ng tubig dagat. Inaakay ng tatay ko ang mga tao upang maubos ang tubig. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkatanggap, ikaw mismo. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, it's fine. It's a good time to go and take the scene. Logically speaking, kahit may tidal wave ang tubig dagat, kung hindi dahil sa matinding panahon, bakit ito bubuhos sa mga minahan ng jade? Talagang may kakaiba sa bagay na ito. Naglakad na ang grupo palabas ng building. Inayos ni Ang Shancheng ang isang motorcade at nagtungo sa Seashore Mineral Vein kasama si Alex Dixon. Ang motorcade ay pinangunahan ni Hummers, na sinundan ng 10 military jeep. Ang mga sasakyan ay napuno ng mga armadong tauhan na armado ng mga kargadong baril, na nag-escort sa kanila. Ang kalsada sa Yangmeng City ay hindi maluwang, at maraming maliliit na nagtitinda at naglalakad sa kalye. Gayunpaman, nang makita ng mga tao ang motorcade na may logo ng Mount Anshan, tumakbo sila sa mga gilid ng kalsada upang maiwasan ito. Yumuko sila na may paggalang sa kanilang mga mata. Umupo si Alex Dixon sa karwahe at tiningnan ang eksena sa magkabilang gilid ng kalye. Bahagya siyang nagulat. Naisip niya na ang Angshan clan ay umaasa sa puwersa upang makakuha ng prestihiyo sa lokal na lugar, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga tao sa lungsod ay magiging magalang sa Angshan clan. Sa sandaling ito, ang kalihim na nasa tabi niya ay ngumiti at magalang na nagsabi, Master Dixon, si Boss Anshan ay nagmina ng maraming minahan ng mineral sa Yangmeng City. Nag-invest din siya sa maraming proyekto ng general welfare. Nag-invest siya sa mga nursing home, orphanage, at nag-hire din siya ng maraming lokal na magsasaka upang magtrabaho sa mga minahan ng jade, kung ang mga minahan ng jade ay hindi makakapagtrabaho at kumita. Lahat ng mga magsasaka na ito ay may saline alkali na lupa sa ilalim ng kanilang pangalan. Hindi sila makapagtatanim ng maraming pagkain. Kaya naman kinuha sila ni Boss Anshan na magmina sa sarili niyang mga minahan. Ito ay upang matulungan din itong mga mahihirap, na pamilya na malutas ang isang bahagi ng kanilang mga problema sa kabuhayan para sa iyo upang personal na pumunta at lutasin ang problema ng minahan ng jade, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo sa ngalan ng mga lokal na magsasaka. Ang Shancheng said, it's not a big deal. It's not worth mentioning. My father is also a poor peasant. He is helping the poor now, and he feels the same way. Bakit mo ito binanggit kay Master Dixon? Alam ni Alex Dixon na pinapahiwatig siya ng sekretarya na lutasin ang problema ng minahan ng jade, hindi lamang para sa Angshan clan. Mahina niyang sinabi, maghintay at tingnan muna natin. Kung hindi ito gagana, maaari lamang itong maging kalooban ng langit. Makalipas ang 40 minuto, ang motorcade ay umalis sa Yangmeng City at dumating sa labas ng karagatan. Lubak-lubak at lubak-lubak ang daan. Nang magmaneho ang motorcade papunta sa maburol na lugar, hindi nagtagal ay nakarating sila malapit sa minahan ng jade. Ang open-air mine na ito ay matatagpuan sa maburol na lugar sa tabi ng dagat. Sinakop nito ang isang malaking lugar at isang simpleng dam ang itinayo sa tabi nito. Naanod na ito ng tubig dagat. Ang minahan ay binahan ng tubig dagat, at ito ay kasalukuyang nasa estado ng suspensyon. Kasalukuyang gumamit ng mga manggagawa ng ilang pump machine para maubos ang tubig.
Sa isang mas mataas na burol, isang grupo ng mga tao ang nagtipon doon, na itinuturo at itinuturo ang minahan. Pinangunahan ni Ang Shancheng si Alex Dixon at magalang na tinawag ang isang matandang nakauniporme at ilang medalya sa tatay, at pagkatapos ay sinabi, "Ito si Master Dixon. Inimbitahan ko siya mula kay Yanxia." Ang matanda ay nasa edad na 60, ngunit siya ay may isang tuwid na likod at isang malakas na espiritu. Itim din ang buhok niya at mamantika. Ilang hibla lang ng puting buhok. Nakikinig siya sa isang foreigner na brown ang buhok sa tabi niya. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakikita ang tumungo kay Alex Dixon, sinabing, "Oh, ikaw si Master Dixon." Niya kay Ang Shancheng, "Dalhin mo muna si Master Dixon sa gilid. Mag-uusap kami ni John tungkol sa pagtatayo ng dam bago bumalik." Ang casual na saloobin na ito ay nagsisiwalat ng isang pakiramdam ng pag-iisa, na parang si Alex Dixon ay hindi mahalaga. Kabanata 583. Nakaramdam ng awkward si Ang Shancheng at agad na nagsabi, "Tay, hindi ba sabi mo gusto mong imbitahan si Master Dixon para tingnan kung paano neresolba ang problemang ito? Bakit mo sinimulan muli ang paggawa ng dam?" Pagkatapos sabihin niyon, malamig niyang tiningnan ang dayuhan na may kayumangging buhok at walang kasiyahang sinabi, "Sino ka?" Sa oras na ito, isang maputi ang balat na binata na may gintong buzz cut ang tumalon at sinabing hindi nasisiyahan. "Kuya, alumnus ko ito sa Harvard University. Si John ay isang natural disaster construction expert. Kaya niyang lutasin ang problema ng seawater infusion." Kumunot ang noo ni Ang Shancheng at napag-alitan, "Ano ba ang pinagkakaguluhan mo? Inimbitahan ko na si Master Dixon. Ngayon nakahanap ka na ng ibang foreign experts. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ang pagbubuhos ng tubig dagat ay hindi kayang lutasin ng nagtatayo ng dam." Ang buzz cut na binata ay sumangot sa pang-aalipusta at sinabing mapang-asar, "Kuya, 2020 na. Paano ka magiging mas mapamahiin kaysa sa isang matandang lalaki? Talagang naniniwala ka sa kalokohan. Anong panahon ito? Napaka-advance ng agham. Ang napaka-tinatawag na Feng Shui Great Master na inimbitahan mo, sa palagay ko, ay panloloko." Nagdilim ang mukha ni Ang Shancheng at agad niyang sinabing galit na galit, "Ang Shanming, huwag kang maging galang kay Master Dixon." Ang Shanming ay nanunuyang sulyap kay Alex Dixon at Ninishan. Napakaraming Feng Shui Masters ang inimbitahan ni tatay, ngunit lahat sila ay nabigo. Nakakita ka lang ng ganoong katanga, at hindi pa siya matanda sa iyo. Sa tingin mo ba ay malulutas ng ganitong uri ng sinungaling ang problema ng minahan ng Jade? Ang ilang taong ito ay nagsasalita sa lokal na wika. Naririnig lang ni Alex Dixon ang pagbubulungan nila. Walang lakas ng loob na magsalita ang sekretarya na namamahala sa pagsasalin sa likuran niya. Gayunpaman, mula sa kanilang mga saloobin, masasabi ni Alex Dixon na may mali. Mahina niyang sinabi, "Ang Shancheng, mukhang nakahanap na ng kandidato ang tatay mo para lutasin ang problema. Mukhang hindi ko na kailangan tumulong." Nagulat si Ang Shancheng at mabilis na nagsalita ng may takot at kaba, "Master Dixon, huminahon ka. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay nag-aaral sa ibang bansa mula pa noong siya ay bata pa at palaging suwail. Pakiusap ay huwag mo siyang pakialaman, ito sa oras na iyon, ang minahan ng Jade ay binaha, at ito ay nangyayari sa kabuhayan ng mga magsasaka sa Yangmeng City." Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ang kabilang partido ay nangako sa kanya ng isang minahan ng Jade. Sa totoo lang, wala siyang pakialam. Kung gusto niya, walang hindi niya makukuha. Nang marinig niyang binanggit ni Ang Shancheng na ito ay tungkol sa kabuhayan ng libu-libong magsasaka, habang tumamang si Alex Dixon at tumayo sa gilid. Nakahinga ng maluwag si Ang Shancheng, tumalikod at galit na pinagalitan si Ang Shanming, "Hindi naging madali para sa akin na imbitahan si Master Dixon pabalik, ngunit dumating ka para manggulo. Bilisan mo at umalis ka sa lugar na ito. Huwag kang makialam sa aking negosyo." Kuya, si John ay isang sikat na land disaster expert sa United States. Hindi ba siya mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga salita ng isang Feng Shui master? Hindi man lang sumuko si Ang Shanming. He said with equal harshness, "This concerns the credibility of our Angshan clan.
I will not let you miss around. Hanggat gumastos ka ng 7 bilyong metro ng ginto, ayon sa disenyo ni John, gagawa siya ng isang malakas na dam. Kaya natin tiyak na pinipigilan ang pagbuhos ng tubig dagat. Higit pa rito, noong buwang wala ka rito, nagdisenyo na si John ng dam para pigilan ang pagbuhos ng tubig dagat mula sa ibang mineral na ugat. Pagkasabi noon, iniunat ni Ang Shanming ang kanyang kamay at itinuro sa hindi kalayuan. 1,000 metro ang layo sa isang mababang puddle. May isa pang minahanang kuweba at jade na libu-libong metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Isang mahabang dam ang nakatayo sa harap nila, na humaharang sa tubig dagat, at nasa normal pa itong ginagawa. Tiningnan ito ni Ang Shancheng at galit na galit. Nilingon niya ang kanyang ama at sinabing, "Tay, mangyaring hayaan si Master Dixon na subukan. Ipinapangako ko sa iyo ang aking reputasyon." Ang Master Dixon na ito ay tiyak na hindi tinatawag na panloloko. Personal kong nasaksihan ang kanyang banal na lakas. Kumunot ang noo ni General Ang Shan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Cheng, gaano kalakas si Master Dixon na ito? Nabalitaan lang namin siya mula kina Wu Jiting at Bao Fugi. Pero nagtanong na rin ako. Si Master Dixon ay hindi sikat kay Yanxia. Siya ay pansamantalang direktor lamang ng National Clinic. Bagamat hindi niya ito itinanggi, ang kanyang saloobin ay may kinikilala na kay Ang Shanming. Sinubukan din siyang kumbansihin ng mga tao sa paligid niya. Young Master Cheng, bakit mo pinag-awayan ang isang kapatid dahil sa isang tagalabas? Matagumpay na nakadesenyo si Master John ng isang malaking dam para harangan ang tubig dagat. Si Master John ay isang FOD na may dobleng mga kwalipikasyong pang-akademiko. Maaaring hindi siya magaling ng Geomancer, sabi ni John. Kahit gaano pa karaming mga master ang naimbitahan ni Boss Ang Shan, hindi nila kayang gamutin ang tubig dagat na ito. Sa tingin ko, mas hindi mapagkakatiwalaan kung imbitahan mo ang binatang ito. Habang nag-uusap ang mga tao at sinusubukang hikayatin si Ang Shancheng, naglakad na si Alex Dixon sa isang burol at tumingin sa paligid. Biglang huminto ang kanyang mga mata sa isang bato na kasing laki ng harapan ng isang truck. Mas lalo niya itong nilingon. Ang batong ito ay nakasalansan kasama ng isang malaking tumpok ng mga bato na hindi pa mamimina. Parang matagal na itong nilagay doon. Tumingon siya at sinabi kay Ang Shancheng, "Mr. Anshan, maaari mo bang ibigay sa akin ang batong iyon?" Ha! Si Ang Shancheng ay nabugbog ng husto sa ingay. Nakahanap siya ng pagkakataon at mabilis na pumiglas mula sa karamihan. Tumingin siya sa tumpok ng mga bato at sinabi, "Master Dixon, lahat ito ay sugal na bato. Interesado ka ba sa sugal na bato?" Tumango si Alex Dixon at itinuro ang bato at sinabing, "Gusto ko yan." Ang itinuro niya ay ang pinakamalaki sa mga bato. Tumango si Ang Shancheng at sinabing, "Dahil interesado si Master Dixon, ibibigay ko sa iyo ang batong ito bilang regalo. Mamaya, magpapadala ako ng isang tao na maglilipat nito sa truck at dalhin ito pabalik sa Yanxia kasama mo." Napatingin dito si Ang Shanming at agad nang umuso. Gumamit siya ng mga lokal na salita para sabihing, "Marunong ka talagang pumili. Pumunta ka rito para mamasyal at ibinalik ang napakalaking bato sa sugal na bato." Ang malaking stone gambling event na ito ay may bitik-bitik na balat. Ilang dark green jade na piraso ang nahayag mula sa balat ng bato na pinunasan. Ito ay malinaw na isang magandang stone gambling event. Bukod sa malaking sukat nito, malaki ang posibilidad na makagawa ito ng lumang buto ng yelo. Kahit na ang stone gambling event na ito ay ilagay sa merkado, ito man ay makakapagbenta ng 10,000 metro ng ginto. Bahagyang kumunat ang noo ni General Ang Shan at sinabing, "Sige. Cheng, maaari mong ibigay ang stone gambling event na ito kay Master Dixon. Kunin mo ito bilang regalo niya sa pagdating ng oras na ito at pabalikan si Master Dixon. Mayaman at mayaman ang kanyang pamilya. Wala siyang pakialam sa mga batong sugal na ito. Para sa kapakanan ng kanyang panganay na anak, ibibigay niya itong batong sugal na bato kay Alex Dixon at paalisin siya para maiwasan ang kahihiyan." Nang makita ni Alex Dixon na gusto ni Alex Dixon ang pinakamahal na pagsusugal na bato pagdating niya, ang karamihan ay nanunuya at nagsasalita sa lokal na wika.
Naramdaman na alam nila na ang taong ito ay walang sawang sakom. Nakita rin ni Alex Dixon ang ugali ng karamihan. Mahina niyang sinabi, ang iyong jade mine ay nasa tabi ng dagat. Mula sa 5 elemento ng yin at yang, malapit na tubig ang yin. Ang batong-batong ito sa pagsusugal ay naglalaman ng mga enerhiya. Alam na nasa loob ito ng libo-libong taon. Ito ay nababad sa tubig sa loob ng mahabang panahon, at dapat mayroong jade ng elemento ng tubig sa loob nito. Ang elemento ng tubig ay maaaring sumasalamin sa buwan, at natatakot ako na ang dahilan kung bakit naabala ang pag-agos ng tubig at ang pagbuhos ng tubig dagat ay dahil dito. Hindi niya sinasalita ang mga salitang ito sa wikang tag-init, ngunit sa wikang agila, ibig sabihin ay maunawaan ng lahat. Ganyan ba talaga? Natigilan si Ang Shancheng nang marinig iyon. Mabilis siyang naglakad sa paligid ng bato, ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan. Si John, na nasa tabi niya, ay hindi napigil ang tumayo at sinabing, maraming taon na akong nasa industriya ng kalamidad. Nagsagawa ako ng 12 ng mga proyekto ng pagbubuhos ng tubig, ngunit wala akong narinig na kalokohan. Isang lata ng bato. Ito ay konektado sa isang tide. Kabanata 584. Malamig na sabi ni Alex Dixon, maniwala ka man o hindi, wala itong kinalaman sa akin. Ang poloko sa ilalim ng balon ay hinding-hindi nakakakita ng anuman sa universo. Inayos ni John ang kanyang salamin at sinabing, wala talaga akong alam tungkol sa Feng Shui Jade, pero naniniwala ako sa science at nakikita ko sa harap ko. Marahil maraming bagay sa mundong ito na hindi ko alam, ngunit mas tiwala ako sa pamamahala ng tubig dagat kaysa sa iyo. Mr. Dixon, marahil ay hindi ka naniniwala sa akin. Ngunit ako ay isang FOD mula sa Harvard University, at ako rin ang presidente ng American Land Disaster Organization. Ang pag-agos ng tubig dagat sa panahon na ito ay may kaugnayan sa kabuhayan ng milyon-milyong magsasaka. Huwag mo akong pakialaman, para hindi maapektuhan itong mga inosenteng mahihirap. Ang kanyang saloobin ay mahigpit at ang kanyang mga salita ay malakas at malinaw. Kung ikumpara sa mababang pagmamataas ni Alex Dixon, lahat ay may magandang impresyon kay John at sinuportahan siya. Medyo malungkot din ang ekspresyon ni General Ang Shan. Sinabi niya kay Ang Shancheng sa malalim na boses, bilasan mo at pabalikan mo ang taong hinahanap mo. Kunin mo itong stone gambling event bilang kanyang gantimpala sa paglalakbay dito. Maging ang sekretarya ay nagsabi din sa mahinang boses, Young Master Cheng, itong Master John ay talagang may kakayahan. Siya ay isang sikat na land disaster expert sa US. Noong nakaraang taon, ang Tainan Royal Family ay gumastos ng 1 bilyong metro ng ginto. Ito ay para malaman niya na harapin ang problema ng paglubog ng tidal sa lupa. Ang dahilan kung bakit nagawang imbitahin ni Young Master Ming si John ay dahil nasa iisang paaralan sila, may mga 12-12 imbitasyon pa rin sa mundo para sa patnubay ni Mr. Hindi napigilan ni Ang Shanming na sabihin, Kuya, kailangan mo talagang maniwala sa akin sa pagkakataong ito. Si John ay dumating upang tulungan kaming pamahalaan ang minahan ng Jade, at hindi siya kumukuha ng kahit 1 sentimo. Taos-puso niyang nais na tulungan ang aming Angshan clan, hindi tulad ng inimbitahan niya sa oras na dumating siya, at gumawa pa siya ng isang set ng mga pahayag ng Feng Shui. Ang isang batong sugal na bato ay hindi lamang ng 10,000 metro ng ginto. Hindi mahalaga ang pera, ngunit kung ito ay tulad ng sinabi ni John, kung ito ay naantala ang kabuhayan ng mga magsasaka na ito, maaari bang si Alex Dixon ang may pananagutan dito? Natatakot ako na pagkatapos niyang kunin ang batong sugal ay tumakbo siya pabalik para ibenta. Gumagastos siya ng pera at umiinom kung saan-saan. Wala siyang pakialam sa buhay ng mga magsasaka dito. Pinag-usapan at pinuna ng karamihan si Alex Dixon. Ang talakayan ay naanod sa tainga ni Alex Dixon. Ang ilang mga tao ay sadyang sinabi ito sa wikang Agila upang marinig niya ito. Gayunpaman, maliit ang kanyang ekspresyon, at hindi man lang nagbago ang kanyang mga mata. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay John. Marahil ay iginiit mo ang iyong pananaw, ngunit nais kong sabihin sa iyo na ang bawat salita na iyong sinasabi ay mali.
Patuloy mong sinasabi na wala kang anumang puntos at gusto mong tulungan ang mga magsasaka na maghanap buhay, ngunit ang bawat bagay na iyong ginagawa at bawat salita na iyong sasabihin ay magtutulak sa kanila sa isang hukay ng apoy at maglalagay sa kanila sa isang mas mahirap na sitwasyon. Kahit anong sabihin mo o gawin mo, mali lahat. Kahit gaano ka makatwiran, mapapatunayan lang na isa ka lang poloko sa ilalim ng balon. Ang ilang mga salita, kahit na si John ay hindi napigilan ang kanyang galit at itinuro. Ikaw ay ignorante at walang kakayahan, ano ang alam mo ngayon? Hindi ka man lang pumasok sa gate ng paaralan ng Harvard, hindi ka man lang pumunta sa Estados Unidos, ngunit walang kahihiyan na nagyayabang dito. Tingnan mong mabuti ang dam na yon. Ang dam ang humarang sa tubig dagat. Iyan ang totoo. Isa kang poloko sa ilalim ng balon. Panloloko ang sinasabi mo, hindi pa nakakalabas ng bansa at hindi alam kung gaano kabilog ang buwan sa ibayong dagat. Para bang pinapatunayan ang mga salita ni John, ang dagat ay biglang nagdulot ng bagyo ng malakas na hangin. Bumuhos ang ulan, nabasa ang lahat ng naruroon. Ang tubig dagat ay gamulong ng isang patong ng malalaking alon na ilang metro ang taas, at mabilis na tumakbo papunta sa dalampasigan ng may malakas na putok. Wala! Agad na bumuhos ang malaking tubig dagat sa minahan. Ngayon lang, bago ilabas ang ikasampung bahagi ng drainage, agad itong napuno ng bagong tubig dagat, at ang buong open-air mine ay muling binaha ng tubig dagat. Kung tungkol sa minahan na 1,000 metro ang layo, ito ay ligtas at maayos, at ang malalaking alon ay nakakaharang lahat ng dam. Malamig na ngumuso si John. Nakikita mo ba yon? Maaaring harangan ng aking dam ang tubig dagat, ngunit ang iyong tinatawag na yin-yang ghost technique ay ganap na walang silbi. Mabilis na itinaas ng 4 o 5 bodyguard ang payong para kay General Ang Shan. Bahagya siyang tumango, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Ang simpleng dam na ito ay ganap na ayon sa plano ni John. Nagkakahalaga ito ng higit sa 5 milyong metro ng ginto, at ang lahat ng mga materyales ay kailangang ma-import. Ang halaga ng pagtatayo nito ay ilang beses kaysa sa ordinaryong dam. Higit pa rito, ang pagtatayo ng dam ay hindi ng 7 bilyong metro, higit pa sa kanyang budget. Kahit na ang pagtatayo ng isang dam ay hindi bababa sa maraming pera, kung ihahambing sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay lubos na sulit. Imulat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Ang Shanming habang malakas na sinabi, anong kalokohan *Feng Shui. Lahat sila ay nakakatakot. Kahit na sigurado si Ang Shancheng kay Alex Dixon, wala siyang masabi para pabulaanan ito. Malamig na sumangot si Ang Shanming at sinabing, for the sake of Big Brother, paalisin mo si Alex Dixon. Babalik siya sa pinanggalingan niya. Hindi natin siya kailangan dito. Napanatili din ni General Ang Shan ang isang magalang na hitsura at sinabi kay Alex Dixon, Master Dixon, nakahanap na ng solusyon ang aking anak. Kailangan kitang pahirapan para pumunta rito. Kunin mo itong stone gambling event bilang iyong pagsusumikap. Salamat sa pagpunta mo rito. Siya ay isang tao na dumaan sa mga alon at alon. Narinig niya ang tungkol sa nakaraan ni Alex Dixon mula kay Wu Jiting. Kahit na si General Ang Shan ay hindi nagtitiwala kay Alex Dixon, hindi siya umabot sa malayong mahulog sa kanya. Master Dixon, kasalanan ko kung hindi ko ito napag-isipan ng maayos sa pagkakataong ito. Nasaktan kita. Napayuko si Ang Shancheng puno ng panghihinayang ang mukha. Nag-utos na ang kanyang ama. Hindi siya makapagdesisyon. Sinulyapan ni Alex Dixon ang mga tao at malinaw na sinabi, fine. Noong una, pinaplano kong gawing gamit ang Water Spirit Stone na ito ay maaaring sugpuin ang kasamaan. Masisiguro nito ang kaligtasan ng minahan sa loob ng 10 taon, at hindi magiging ganito, anumang mga aksidente na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mina sa pamamagitan ng tubig dahil nag-imbita ka ng isang eksperto, aalis ako ngayon. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na niya nililinggan pa ang mga tao. Dumiretso siya sa harapan ng malaking stone gambling event at tumangala sa ulan. Bagamat nakatayo siya sa ulan, wala ni isang patak ng ulan ang bumagsak sa kanyang katawan. Maging ang kanyang buhok ay tuyo.
Mabilis na kinuha ni Ang Shancheng ang payong sa kamay ng bodyguard at tumakbo para alalayan si Alex Dixon gamit ang payong. Panay ang paghingi niya ng tawad. Nakita ito ni John at ngumuso. Sa mga oras na ito, iniisip mo pa rin ang pagsusugal sa bato. Kainis ka talaga. Bagamat hindi nagbago ang ekspresyon ni General Ang Shan, bakas sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Narinig niyang binanggit ni Wu Jiting ang paggamit ng White Dragon Sect at puno ng paggalang kay Master Dixon. Sinong mag-aakala na makikita niya ang binatang ito ngayon? Isa lamang siyang ordinaryong binata na mahilig sa pera. Ito ay talagang nabigo sa kanya. Pinagmamasdan siya ng mga tao sa paligid, ngunit walang pakialam si Alex Dixon. Iniunat niya ang kanang kamay at tinapik ng ilang beses ang bato, sa kanya ito mahinang idiniin. Ang isang liwanag na sinag ng liwanag ay agad na lumabas mula sa bato at dumulas sa kanyang palad na may haplos. Ang sinag ng liwanag na ito ay kumikislap saglit, ngunit maraming tao ang hindi ito nakita ng malinaw. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata. Napatitig siya sa isang kapirasong lupa sa tapat ng dagat. Parang may kumikislap na ilaw at parang may landing na eroplano. Iyan ba ang airport sa kabila ng dagat? Mabilis na sinabi ni Ang Shanming, Master Dixon, ang kabilang panig ng strait ay ang Mankong District. Nakita mo ang Mankong Airport sa tabi ng dagat. Ang rehiyon ng Mankong ay isang peninsula. Nakaharap ito sa dagat sa tatlong panig, at ito ay isang sikat na lugar ng turista sa loob at labas ng bansa. Bahagyang tumango si Alex Dixon at humakbang patungo sa dagat. Nang makita siyang ganito, nabigla si Ang Shancheng at mabilis na nagsalita ng may paggalang, Master Dixon, ang lugar na ito ay 15 nautical miles ang layo mula sa Manhong. Napakalakas ng hangin at alon na hindi makadaan ang barko. Magpapadala pa rin ako, ng espesyal na eroplano sa Pabolaiken kita. Nang matapos siyang magsalita, tumalon na si Alex Dixon sa hangin at humakbang sa tubig. Splash! Ang tubig dagat ay biglang nahati sa dalawang gilid, na nagpapakita ng isang daanan na umaabot hanggang sa dagat. Ang mga pader ng tubig sa magkabilang gilid ng seawall ay napakalaki at patayo. May mga isda pang ang lumalangoy sa waterwall. Kabanata 585. Dumadagandong ang malalaking alon sa ibabaw ng dagat at bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit ang mahabang koridor sa ilalim ng dagat na ito ay napakahaba na kahit isang patak ng tubig dagat ay hindi makatilamsik. Natahimik ang karamihan. Gulat na gulat ang tingin ng lahat habang nakatingin sa waterwall. Naka-half open ang bibig ni Ang Shanming. Hindi man lang niya napansin na nabasa na ng ulan ang buong katawan niya. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Dilat din ang mga mata ni John habang umuungol. Hindi ka panipaniwala. Nabasa ko lang ang tungkol sa alamat ng Muse na hinati ang pulang dagat sa dalawa. Hindi ko akalain na may isang taong maaaring hatiin ang pulang dagat sa dalawa. Dahan-daang pumasok si Alex Dixon sa lagusan. Ang mga pader ng tubig sa magkabilang panig ay makinis at napakalaki, tulad ng napakatibay na pader ng lungsod. Gaano man kalakas ang mga alon sa dagat, ni isang patak ng tubig dagat ay hindi maaaring tumalsik. Naglakad siya ng daan-daang metro palayo, at dahan-daang sumara ang tubig dagat sa likuran niya. Parang ang dalawang pader ng lungsod ay sarado, at ang mga alon sa ibabaw ng dagat ay naibalik. Ang ibabaw ng dagat ay iisa, na parang ang paghati ng dagat sa isang kalsada ay hindi pa nangyayari ngayon. Biglang bumalik sa katinoan si Ang Shancheng at napasigaw sa gulat. Sarado na ang ibabaw ng dagat. Nasaan si Master Dixon? Mabilis na magpadala ng helicopter para hanapin si Master Dixon. Bumalik din si Ang Shanming mula sa kanyang pagkakabigla. Bagamat gulat na gulat pa rin siya sa kanyang puso ay napabuntong hininga pa rin siya sa pang-aalipusta. Kuya, I'm afraid this trick is not a decoy. He is just pretending to be mysterious. Now, I'm afraid he has blown his cover at nalunod sa dagat. Kung talagang may kakayahan si Alex Dixon na maghati ang dagat sa dalawa, bakit siya tatawid sa dagat, bakit hindi na lang lumipad? Nang siyang matapos magsalita, isang malalim na tunog ng alon ang biglang umalangaw sa ibabaw ng dagat. Parang nanginginig ang ilalim ng dagat. Maging ang mga burol sa dalampasigan ay nanginginig.
Splash! Kasabay ng tunog ng napakalaking alon. Isang napakalaking phoenix ang biglang lumipad mula sa ibabaw ng dagat, ipinapapak ang mga pakpak nito at lumilipad sa kalawakan. Lumipad ito mula sa ibabaw ng dagat, ibinuka ang malalaking pakpak, at lumikha ng napakalaking unos. Dinala ng unos ang tubig dagat nang bumagsak ito mula sa langit. Natigilan ang mga tao sa dalampasigan. Isa talaga itong phoenix. Gayunpaman, hindi ito isang tunay na phoenix. Sa halip, ito ay isang higanteng phoenix na nabuo mula sa tubig dagat. Sa ibabaw ng malaking ulo ng phoenix ay nakatayo ang isang figure ng tao. Nakatayo laban sa hangin. Nakatingin habang nakatalikod ang mga kamay niya. Para siyang emperador na mababa ang tingin sa mundo. Yung taong, si Master Dixon. Biglang sumigaw si Ang Shansheng, nanginginig sa kaba. Nang walang paalala, tumangala ang lahat at malinaw na nakita ito. Ang figurang nakatayo sa tuktok ng ulo ng phoenix ay si Alex Dixon. Paano? Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Ang Shanming. Itinulak niya ang bodyguard na may hawak na payong para sa kanya at sumugod sa isang bato sa dalampasigan. Paanong ang isang mortal lamang ang mag-utos sa tubig ng dagat? Higit pa rito, kaya niyang kontrolin ang tubig bilang isang phoenix. Tinitigan ni John ang water phoenix sa hangin. Hindi siya kumurap ng isang buong minuto. Hindi siya makapaniwala, at naghinala pa siyang nananaginip pa rin siya. Not to mention the seawater into two, even the seawater into a phoenix and stepping on a phoenix to fly to the sky, tuluyan na nitong binawi ang lahat ng nakita at nakita niya mula pa noong bata pa siya. Paano ito magiging posible para sa isang mortal? Maliban kung ito ay banal na kapangyarihan. Siya, isa siyang Diyos. Gumalaw ang mga labi ni John habang umuungol. Sa tabing ng ulan, umikot sa himpapawid ang malaking tubig na phoenix, tulad ng isang napakalaking eroplanong pampasaherong Boeing 747. Gamit ang isang flap ng kanyang malalaking pakpak, lumipad ito patungo sa mankong area sa kabilang panig ng dagat. Si Alex Dixon ay matatag na nakatayo sa ibabaw ng ulo ng phoenix. Automatikong humiwalay ang ulan sa hangin sa kanyang harapan, na para bang kinikilig sa kanyang pag-iral. Isang bakas ng maalat na simoy ng dagat ang umihip sa kanyang mukha, na nagpa-refresh sa kanyang utak. May mga mahinang sigaw ng alarma na nagmumula sa dalampasigan. Ang mga taong naiwan sa minahan, sinisigawan siya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Alex Dixon ay walang pakialam, at hindi siya lumingon. Inabot niya ang kanyang kamay at isang bola ng berdeng ilaw na kasing laki ng isang itlog ang namuo sa kanyang palad. Para itong isang translucent green jelly. Ito ang water essence na naabsorb niya lang mula sa stone gambling event. Ayon sa 9 Profound Heaven Scripture, nang likhain ni Pangu ang mundo, ang kanyang napakalaking katawan ay naging lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo. Ayon sa 5 elemento, ang katawan ay nahahati sa metal, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ang mga labi ng kaluluwa na iniwan niya sa mundo ng tao ay naging mga espiritu ng 5 elemento. Ang espiritu ng tubig ay isa sa kanila. Ito ay isang lupain na bagay na nabuo ng langit at mayroon itong tiyak na antas ng kamalayan at nakikilala ang may-ari nito. Ngayon lang, gumuhit si Alex Dixon ng Water Stop Talisman sa Stone Gambling Event. Naramdaman ito ng Water Spirit at muling gumapang sa kanyang palad na makilala ang may-ari nito. Hindi rin inaasahan ni Alex Dixon na talagang madarama siya ng Water Spirit at kikilalanin siya bilang amo nito. Nakita niya itong kawili-wili. Sa makatuwid, binalak niyang tumawid sa dagat at pumunta sa Manhong Peninsula sa tapat upang subukan ang bagong nakuhang Water Spirit. Hindi niya inasahan na ang divine power ng Water Spirit ay napakalakas na kaya nitong paghiwalayin ang buong dagat at hindi mahawakan kahit isang patak ng tubig. Higit pa rito, malaya nitong makokontrol ang tubig. Ang malaking water phoenix na ito ay ipinatawag ni Alex Dixon ng may pag-iisip. Ngayong napatay na niya ang Red Python, nakuha ang Fire Soul Stone, at nakuha ang Water Spirit ng hindi sinasadya, maaari niyang iset up ang 5 Elements Formation sa Villa. Gamit ang Spirit Gathering Formation bilang sentro ng formation, kaya niyang makuha ang Spirit Chi at may palabas ang kapangyarihan ng 5 Elements Formation ng daan-daang beses.
Kapag nai-set up na ang 5 elements array, ito ay tututuon sa depensa, paglaban sa mga kaaway, kasaganaan, swerte at paglilinis. Ang cultivator ay nilinang sa porma sayon, at ang kanyang paglilinang ay tataas ng husto. Ang mga ordinaryong tao na nabuhay sa 5 elements formation ay mapapakain ng 5 elements spiritual energy sa formation. Hindi lamang nila mapapalakas ang kanilang katawan, ngunit sila rin ay magiging immune sa lahat ng mga sakit. Maaari rin nilang alisin ang lason sa kanilang mga katawan at pahabain ang kanilang buhay. Sa mga sinaunang aklat, nawala sa mundo ang old longevity star na si Pangzu, na napabalitang nabuhay ng mahigit 200 taon. Ang tile house na tinitirhan ni Pangzu ay natural na nabuong puso ng 5 elemento, at isa talaga siyang cultivator. Gayunpaman, ang kanyang likas na mga endowment ay karaniwan. Gayunpaman, bilang isang ordinaryong mortal, ang dahilan kung bakit siya nakapagtanim ng walang guro at nabubuhay hanggang 200 taong gulang ay higit sa lahat ay dahil sa 5 elemental formation. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga tile na bahay na naiwan ni Ancestor Pang ay matagal nang nawasak ng mga susunod na henerasyon. Ang natural na 5-element formation sa paligid ng mga tile house ay nawasak din ng hindi na makilala sa topography ng mga susunod na henerasyon at hindi na mabuo sa isang porma sayon. Sa Pampang, kahit matagal nang nawala ang figure ni Alex Dixon, tahimik pa rin ang karamihan. Napanatili ng karamihan ang postura ng pagtingala sa dagat, ang kanilang mukha ay puno ng pagkagulat sa parehong oras. Ang eksena ng water phoenix na lumilipad mula sa ilalim ng dagat ay masyadong nakakagulat. Maraming tao ang hindi pa rin nakabawi sa kanilang pagkabigla. Nasa state of great shock pa rin sila. Matagal nang bumagsak sa lupa ang itim na payong sa kamay ni Ang Shancheng. Tulala siyang nakatayo sa tabi ng dagat at tumingin sa direksyon kung saan nawala si Alex Dixon. Blanko ang isip niya. Ilang metro sa likuran niya, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni General Ang Shan. Puno ng gulat ang mga mata niya. Nagsisi siya na minamaliit niya si Master Dixon. Bawat salitang sinabi ni Wu Jiting ay totoo. Talagang may kakayahan si Alex Dixon na makita ang lahat. Laking gulat ni John kaya hindi siya makatayo. Tumingin siya sa langit at bumulong, Diyos.